ay sa church po na ito, meron po tayong mga favorite na bahagi ng programa, okay, ng pagsamba sa Panginoon. At isa sa paborito po natin ay wala pong iba kundi yung pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Alright, so ngayon po, buksan na po natin yung message series. Ang title po ng message series na ating pag-aaralan sa buwan po na ito, na ang dalangin ko maging pagpapala, maging encouragement sa atin, will be entitled Touch of Faith. Okay? Reaching for Jesus. Touch of faith, reaching for Jesus. So if you have your Bibles with you, I would like you to open your Bibles with me in the book of Matthew. Matthew chapter 9 verse 21. Matthew chapter 9 verse 21. Madali pong hanapin yan. Iyan po ang unang-unang libro sa New Testament. Matthew 9:21. So nakita niyo na po ba? At naandito rin naman po sa ating screen na may I request everybody to please rise as we give reference to the reading of God's Word. Okay? Maaari po ba natin gawing basahin? Okay? At sambitin po ito ng sabay-sabay. Alright? Matthew 9:21. Ready? Begin. She said to herself, "If I only touch His cloak, I will be healed." So madali po tayong manalangin. Panginoon namin dakilang Diyos, marami pong salamat sa napakagandang umagang kaloob mo po, Panginoon, sa amin. Salamat po, dakilang Diyos, dahil sa panimula pa lamang po, ay damang-dama na po namin yung mainit na pangungusap ng iyong banal na Espiritu. Huwag po sanang maputol ang pangungusap po, Panginoon, sa awitan lamang, kundi hanggang sa pag-aaral ng iyong salita, ay katagpuin niyo po, Panginoon, kami. Kausapin, Panginoon, maging hamon po sa amin ng iyong salita, at maging challenge po, Panginoon, sa amin ito, at maging encouragement po sa amin ang iyong salita. Dalangin din po namin, dakilang Diyos, na kung anuman po ang maaaring maging distraction, dakilang Ama, sa iyong pag-aaral na salita mong maibabahagi, hiling po namin, Panginoon, na tanggalin niyo po ito, dakilang Diyos. At ang dalangin namin, samahan mo po, Panginoon, kami, pagliwanagin ang aming puso't isipan upang maintindihan po namin ng malinaw na malinaw ang salita mong gusto mong aming marinig at matutunan, Panginoon. Itago niyo po ako sa iyong likuran. Gamitin niyo po, Panginoon, akong iyong lingkod, Panginoon, na maghahayag po ng iyong salita, Panginoon. Kayo po maitaas, kayo po maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Mahal na po tayo magsiyo po. Alright. Touch of faith, okay? There will be a lot of times pinag-uusapan natin when it comes to church, when it comes sa pananampalataya, we are always talking about faith. Pinag-uusapan po natin yung pananampalataya. Maliwanag po ang Hebrews chapter 11 dyan. Hebrews chapter 11 verse 1 define kung ano ibig sabihin ng faith o pananampalataya. It is the evidence of things unseen. Di ba? It is the evidence of things hoped for. Okay, yung po yung pananampalataya or faith. At ngayon po, pag-uusapan natin yung pong sabihin ko pong mas personal, okay? Sabihin po natin na mas maiintindihan at mauunawaan natin, lalo tigit sa eksperyensya ng isang tao magmula po sa Matthew chapter 9. At buong buwan po na ito ng May, okay? The whole month of May, ito po ang pag-uusapan natin about the touch of faith. Okay? Sino po ba yung nasa Matthew chapter 9 verse 21? Okay? Sa Matthew chapter 9 verse 21, hindi po napangalanan. Okay? In the Bible, kung sino po itong babaeng ito. But she was identified in the Bible as the bleeding woman. Okay? Ito pong babaeng ito ay 12 taon. For 12 long years, siya po ay bleeding. Okay? Alam po natin, ang mga kababaihan ay meron po kayong panahon na kayo ay talagang nag-release ng dugo para kayo ay maging malinis. Okay? Pero itong tao ito, itong babae pong ito ay 12 taon straight. Siya po ay dumudugo at dinudugo. Okay? Now, kung titignan po natin ito, in the Jewish culture, nung time po, nung babaeng ito ay nabubuhay, pagka po dugo ang pinag-uusapan at ikaw ay nagdudugo, okay, ang tingin po sa iyo ay madumi. Okay? At nung panahon po ito, to make the situation worse, okay, wala pong sino man ang makapagbigay ng cure doon po sa kanyang karamdaman. Wala pong makapagbigay ng solusyon doon sa kanyang sitwasyon.
Kaya nga po umabot ng 12 taon na itong babaeng ito ay patuloy at patuloy na dinudugo. Kaya kung titingnan po natin, Pastor, bakit po touch of faith? Yan po ang pag-uusapan natin. Because itong babaeng ito is desperate, determined, and daring to believe that Jesus is enough. Bakit po? Kung titingnan niyo po, kung bukas po inyong mga Bible, and I encourage you to open your Bible sa book of Matthew, kung ibabalik po natin, babasahin pabalik ang Matthew, from verse 1 to verse 21, makikita po natin yan several po na mga miracles na ipinakita ng Panginoon. And the ministry of Jesus Christ on earth is not about salvation. It is about good news, magbibigay ng magandang balita. At hindi lamang po siya nagbibigay ng magandang balita. Ipinapakita at ipinararanas po niya sa mga taong nakakasalamuhan niya yung kapangyarihan niya bilang tagapagligtas natin. Kaya going back to Matthew chapter 9 from verse 1, we will be seeing a lot of people experiencing po yung kapangyarihan ng Panginoon lalo digit sa pagpapagaling. Okay? At in Matthew chapter 9, makatagpuan natin at makikilala natin itong babae ito similar o a woman similar with passion. At kung papasilin po natin, okay po kayo maigi dito in the Bible, touch is important. Mahalaga po yung pong hawak. Okay? Kasi kapag ka nahahawakan mo, ibig sabihin may ipinaparamdam ka. For example, yung asawa ko po, ako po ay I'm a very touchy person. Hindi ko po kayang ipahayag yung pagmamahal ko through words lang. For me, that's not enough. Sa akin, kailangan mahawakan ko yung taong mahal ko. So if I will be delivering the words, I love you to my wife, kay Ate Joyce, ang gagawin ko po sa kanya, hahawakan ko po siya. Touch is important. Sa Panginoon, ganun din po. Pansinin po natin, nung ang Panginoon, listen to this, nung ang Panginoon, binigyan niya ng paningin, o pinagaling niya yung bulan, anong ginawa ng Panginoon? Hinawakan niya yung mata ng bulan na walang paningin, at ang sinabi ng Panginoon, by your faith, you are healed. Tama po ba? Hinawakan ng Panginoon. Yung pong pilay na pinalakad ng Panginoon, hinawakan ng Panginoon ang kanyang binte, ang kanyang paa, at ang sabi ng Panginoon, by your faith, you are healed. Yung pong taong bingi, yung walang pandinig, ang ginawa ng Panginoon, hinawakan niya ang tainga ng taong walang pandinig, at ang sabi ng Panginoon, by your faith, you are healed. At hindi lang po yun. Pinakita ng Panginoon ang kapangyarihan niya na even yung taong patay na inilapit sa Kanya dahil ang paniniwala ng mga tao because of the experiences of the miracles the Lord performed during His time, na alam nila ang magpapagaling lang kahit sa kamatayan ay walang iba kundi si Jesus Christ. Hinawakan ng Panginoon yung patay at ang sinabi niya, by your faith, you are healed. Rise up and walk. Sabi ng Panginoon. Pero sa tagpupong ito, naging baliktad. Hindi po ba? Yung bleeding woman, hindi po siya hinawakan ng Panginoon. Because during this time, alam po natin, Jesus Christ is always in a journey to share the gospel. Jesus Christ is always in the journey doing ministry. Jesus Christ was so busy performing a lot of miracles. And this woman, this bleeding woman, a woman who is sick for more than 12 years or for 12 years, desperate for healing, with no solution sa kanyang situation, ang naintindihan niya, Jesus is enough. Mahalagang mahalaga sa atin ang Panginoon. At kung makikita po natin dito, siya po ang humawak sa laylayan ng Panginoon. Not even holding the hand of the Lord. Laylayan, the hem of Jesus Christ's cloth. Noong time na yun, habang naglalakad, nahawakan niya. Pero dahil dito, siya ay nagkaroon ng kagalingan. Ang tindi po ng kapangyarihan ng Panginoon. It resonates not only to His hand, but even to His clothes. Pero ang nagpagaling po dito, kung papansinin niyo po, hindi lamang po yung paghawak niya.
Sa lahat ng milagrong pinakita at ipinaranas ng Panginoon, it is always by the faith of the person. That's why they are healed. Pero kung makikita po natin yung difference sa mga ibang lumapit sa Panginoon, hinawakan ng Panginoon. Pero itong bleeding woman, siya po ang humabol at humawak sa Panginoon. Hindi nga po nalaman ng Panginoon kung sino eh. Kaya kung babasahin nyo ang ibang account in Matthew at ibang account na naisulat po ito, ang sagot ng Panginoon, sino ang humawak sa akin? Bakit po? Ang dami pong naglalakad kasama ni Jesus Christ eh. Apart from the disciples na tagasunod niya, meron pa po mga sumusunod sa Kanya. Para pong artista si Jesus Christ. Diba? Dahil sa mga ginagawa niya at pinapakita niya at pinaparanas sa mga milagro, a lot of people are following Him. Parang po ba, ay uso po ang kampanya. Pag nangangampanya, ang hirap tumamay dun sa mga nangangampanya. Bakit? Ang daming alipores eh. Di ba? Ang daming tagasunod, ang daming nakadikit sa Kanya. Same! During the time of Jesus Christ, hindi po siya nangangampanya. During the time of Jesus Christ, He was performing miracles. And everybody was following Him. Everybody was admiring Him. At kung titingnan po natin itong babaeng ito, because of his situation, for 12 years, she was so desperate, she was so determined, she was daring to believe that Jesus Christ alone is enough for her. Ang ganda po nito, no? Kaya kung titingnan po natin, kaya nakaka-excite kung pag-usapan ito. Okay? Maiintindihan po natin. Ang sasagutin ko po muna, this is just an introductory message. And I hope, sana po, tapusin natin itong message series na ito hanggang sa katapusan ng wala ito. Kasi po, na-excite po akong ibahagi po sa inyo yung pong mensaheng ito sapagkat bago ko po ito i-mensahe sa inyo, ay natutunan ko po muna at napag-aralan ko po. Kaya excited po akong ibahagi po ito sa inyo. 4 na bagay lamang po gusto kong ibahagi yung bagong ito. Una, is why faith matters. Bakit po may kahalagahan? What is the significance of faith in our daily living? Sunod, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo is this. Why we should have faith? Bakit po kailangan manampalataya at magkaroon tayo ng pananampalataya? Pangatlo, how do we exercise our faith? Kung maintindihan natin sa dalawang bagay, why faith matters, bakit kailangan natin magkaroon pa ng palataya, kung na-encourage tayo sa dalawang point na iyon, ang tanong, paano natin i-exercise yung faith natin? Paano natin i-apply sa buhay po natin yung pananampalataya iyon? At ang panghuli, what are the benefits of having faith in Jesus Christ? Ano po yung po pwedeng maging blessing? Ano po yung po pwedeng maging benepisyo kapag ka po tayo ay nagkaroon ng pananampalataya sa inyo? Medyo uunahan ko na po ng konti. Tandaan po natin, pag pinag-usapan po ang pagpapala ng Panginoon, hindi po siya ordinaryo magpala. Pag nagpala ang Panginoon, it is always abundant. Okay? Pag nagpala ang Panginoon, lagi po iyang nag-uumapaw. Maganda pong maintindihan, maging excited tayo sa benefits at ma-excited tayo sa blessings. Pero tandaan po natin, yung blessing ng Panginoon may requirement at dapat yan tayo ay nananampalataya sa Panginoon. So let's dig in with the study. Siguro naman nabigyan din ng konting background at nagkaroon tayo ng linaw. Siguro marami po sa akin, nakaka-relate po tayo sa sitwasyon noong pong bleeding woman. Most probably, meron iba sa atin, meron karamdaman ngayon at ikaw ay sabihin natin, sabihin natin nababagabag sa sitwasyon mo. Maaaring nagpa-check up ka, hindi alam ng doktor kung anong kagalingan sa iyong karamdaman. O maaaring meron kang pangangailangan na hindi mo alam kung saan mo guhugutin yung pangangailangan mo. O meron kang sitwasyon sa buhay mo na dumadaan ka sa matinding problema ng buhay mo and you do not know the solution. Pero may matututunan po tayo sa babaeng ito, sa bleeding woman. Being desperate, being determined, and daring to believe that Jesus is enough. Sana po maintindihan po natin at ang challenge ng message na ito na ang Panginoong Jesucristo lang sa buhay natin maging sapat na. Kaya po maganda po yung inawit natin kanina. Nararapat ka sa papuri. Dahil deserve ng Panginoon ang papuri. Bakit? Dahil Diyos lang sapat na.
Diyos lang, hindi pa sapat. Nag-uumapaw pa yung kasapatan niya. Bakit? Kasi ang pagpapala ng Panginoon, it is always overwhelming. It is always overflowing na ibinibigay ng pagpapala ng Panginoon. So let's dig in with this message. Una po, why faith matters? Bakit po ba mahalaga ang pananampalataya? Pag-usapan po natin the priority of faith. Pag sinabi po ang pananampalataya, ito po dapat ay pinaprioritize. Ibig sabihin, binibigyan ng kahalagahan. Ibig sabihin ng pinaprioritize, inuuna. Kung ang tingin ng babae, Jesus is enough, ang Panginoon ay may kahalagahan sa buhay niya, dapat inuuna. Ang taong nagmamahal, di ba? Kung ikukumpara natin po ito sa taong nagmamahal, pagka tinawag siya ng minamahal niya, tatanggalin niya kung ano man nasa schedule niya kasi tinatawag siya ng minamahal niya. Alright? Priority or the priority of faith. Kung titingnan po natin in our life, sa buhay mong ito, whether ikaw ay may personal na relasyon sa Panginoon o wala pang personal na relasyon sa Panginoon, faith is not optional. Okay? Faith is essential. For what? Faith is essential because faith is the key to unlock God's power and presence. Marami po sa atin, pwede nating sabihin, kilala ko si Jesus. Di ba? Alam ko yung ginagawa niya, ang galing ni Jesus. Nagpe-perform siya ng miracle. Ang galing ni Jesus. Siya ang tagapagligtas natin. Maganda po yung kilala mo, ang Panginoong Jesucristo. Pero ang mas maganda, alam niyo kung ano po, yung kilala ka niya. Kasi kapag kakilala ka niya, ibig sabihin, mayroong kang personal na relasyon sa Kanya. And faith, sabi nga, ang pananampalataya, ang paniniwala sa Panginoon, it unlocks God's presence and power in our life. Kaya po kung papasinin po natin, paano pinagaling? Meron po laging key phrase sa mga pinapagaling ni Jesus Christ. It is Jesus Christ who heals. Pero sinasabi niya doon sa mga pinagaling niya na it is by your faith, that's why you are healed. Sa pananampalataya mo, sa nagpapagaling, kaya ka naka-experience ng kagalingan sa Panginoon. Our faith, yung pananampalataya po natin sa Panginoon, yung pong paniniwala natin sa Panginoon, yun po ang susi para makita, ma-experience natin, hindi lamang yung Kanyang presensya, kundi yung Kanyang kapangyarihan. Kaya po tatlong bagay, ano pong naidudulot po nito? Ano pong idinudulot kapag pinaprioritize natin yung faith sa buhay natin? Di ba sa atin, marami pong mahalagang bagay, di ba? Kapag ka mahalaga po yung bagay sa inyo, pinaprioritize niyo yan. Kapag ka mahalaga ang pamilya mo, mahalaga po sa inyo, pinaprioritize niyo yan. Kapag ka mahalaga ang trabaho mo, pinaprioritize mo yan. Inilalagay mo sa schedule mo yan. Pero titingnan po natin, as we prioritize our faith sa Panginoon, ano po ang naidudulot po nito? Kung titingnan po natin, una, faith draws us to Jesus. It draws us to Jesus closer. Matthew chapter 9 verse 20. Ano pong sabi dito? Yung babae ang ginawa ng babae dito. Yung babae followed Jesus Christ and came behind Him. Diba? Nanggaling po yung babae sa likuran ng Panginoon. Ibig sabihin, ang taong ito, lumalapit siya sa Panginoon. At kung papasinin po natin sa Tagalog na lingwahe po ito, na came behind Him, siya po ay sumunod. At dahil siya po ay sumusunod sa Panginoon, desperate to experience the healing power of Jesus Christ. Desperate to experience the blessing of Jesus Christ. The presence of Jesus is enough. She came behind Him. Ay, ibig sabihin po nito, ang taong nananampalataya, nagiging tagasunod ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya po tayo mga nananampalataya sa Panginoon, hindi po pwede natin sabihin, mananampalataya ka, Kristiyano ka, o anak ka ng Diyos, na hindi ka sumusunod sa Panginoon.
Kasi itong babae ito, nananampalataya at simbolo ng kanyang pananampalataya sa Panginoon, tagasunod siya ng Panginoon. Saan man pumunta ang Panginoon, sumusunod siya. Hanggang hindi niya nahahawakan ng Panginoon, sumusunod siya. Diba? Hanggang hindi niya nahahawakan, inabot nga lang niya sa sobrang daming sumusunod sa Panginoon. Laylayan lang ang inabot niya. Pero sumusunod siya sa Panginoon. Sa tayo mga mananampalataya, maintindihan po natin, ang priority ng faith natin ay maging tagasunod tayo ng Panginoon. Ang pagsunod sa Panginoon, kadugtong po dito yung obedience sa Panginoon. Alright? Faith draws us near to God. Okay? Hindi po pwede natin pahintuin ng Panginoon. Sa purpose ng Panginoon, tuloy-tuloy lang ang Panginoon. You cannot stop God. We are to follow God. Di ba? Hindi po sabihin pa, Panginoon, sandali lang, hindi ko kaya. Wait lang, Lord, time first. Di ba? Hindi mo pwede sabihin sa Panginoon. Because in His purpose, gagawin niya yun na andyan ka man o wala. Kaya po mahalaga po ang taong nananampalataya sumusunod sa Panginoon. Who we follow the Lord Jesus Christ. Remember the rich young ruler? Ano sabi ng rich young ruler? Gusto niya maging tagasunod ng Panginoon. Sabi niya, marami kang bigatin, iwanan mo kayamanan mo and follow me. Maging tagasunod ka. Ano ginawa ng ruler? Hindi niya pinalo. Kasi naging mas mahalaga sa kanya, mas priority niya yung kayamanan. Rather than doon sa nagbibigay ng yaman at magbibigay pa ng overwhelming na yaman sa kanya, namimiss natin yun. Faith draws us near to Jesus. Sumunod. Faith declares confidence in Jesus. Makikita po natin dito, ano sabi niya sa verse 21? Balikan natin yung verse. She said to herself, idiniklara niya sa sarili niya. At ang sabi niya dito, Panginoon, okay, if I can only touch your hem or your cloth, or your cloak, I will be healed. Ito po ay deklarasyon ng pananampalataya. Kasi sinasabi mo, Lord, kayo lamang po ang may kakayanan sa aking sitwasyon. And that is the reason and the importance of prayer. Bakit po? Sa tingin niyo po ba, kung kilala po natin si Jesus Christ, is Jesus Christ all-knowing? Amen. Sabihin po ulit, is Jesus Christ all-knowing? Alam po ba niya lahat ng bagay? Yes. Amen. Tama ba? Ibig sabihin, ano mang iniisip ko, ano mang iisipin ko, ano mang gagawin ko, ano man ang mangyayari sa akin in the future, alam ni Jesus Christ. Amen? Amen. Tama ba? Ibig sabihin, kung lalapit ako sa Panginoon, may hihingin ako sa Kanya through prayer, bago ko manalangin, alam niya na po yun. Amen? Amen. He's all-knowing eh. Pero bakit po tayo lumalapit sa Panginoon na nanalangin? Because we are declaring our confidence sa Panginoon. Panginoon, sa iyo po ako lumalapit. Sa iyo po inilalapit ito because I am confident that Jesus is enough for this situation. Pananampalataya po ang tawag doon. Ngayon, pag sinabi mo, Jesus, ikaw enough. Pero baka naman ma-delay pa. Di ba? May pagdududa. Ang pananampalataya ay 100%. Pag sinabi mong 99.9% nananampalataya ka, I tell you, hindi ka nananampalataya. Bakit? Because there is 0.01% na pagdududa sa iyo. Ang tunay na nananampalataya sa Panginoon, walang halong pagdududa. Kayong babae pong ito, kung makikita po natin, yung pananampalataya niya, idineklara niya sa sarili niya. Sinabi niya sa sarili niya, si Jesus lang magpapagaling sa iyo. Mahawakan mo lang. Kung titingnan nyo doon, mahawakan mo lang kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. Magkakaroon ng magalingan. Paano malalaman yun? Hindi mo ba? Kung balik tayo sa historical na sinabi ko, paano po nag-perform ang Panginoon ng miracles? He always touches the person who experienced the miracle from Him. Hindi mo ba? Pero kakaiba po itong pananampalataya nito. Siya po yung naghabol. Siya po yung humabol. Siya yung sumunod. At sa sobrang desperate niya, kahit na laylayan lang, kahit na dulo lang, nung laylayan, alam po magkakaroon ng galingan. Dahil sa presensya mo pa lang, may kapangyarihan na may power na. Diniklara niya po sa sarili niya yun. Una, faith draws near to Jesus. O draws us near to Jesus. Sumunod, faith declares confidence in Christ. Pangatlo,
faith delights the Lord. Ano ibig sabihin po ito? Hebrews chapter 11 verse 6, ang sabi po dyan, but without faith, it is impossible to please God. Imposible tayo na mabigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon kapag wala po tayong pananampalataya. So ibig sabihin, ang mga tao pa lang nananampalataya sa Panginoon, nagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon. Kaya church, sa IBC Manila, ang tanong, masaya po ba ang Panginoon kapag nandito siya? And I tell you, kapag po sa church na ito, may mga taong naniniwala, may mga taong nananampalataya, may mga taong tagasunod ang Panginoon, ang Panginoon po ay nagkakaroon ng kagalakan. Kaya maliwanag po ang Bible, it is impossible to please God without faith. Hindi po siya mapiplease sa regalo. Kahit bigyan mo siya ng magandang relo, bigyan magandang Amerikana, magandang kotse, bigyan mo siya ng ginto, lahat ng kayamanan na po pwede mo ibigay sa mundong ito, hindi po yun ang magbibigay sa kanya ng kasiyahan. Bakit? Lahat po ng nandito, sa kanya galing yan. Pero ang magbibigay sa kanya ng kasiyahan at kagalakan, alam niyo po, yung mga taong tulad natin na nananampalataya at nagiging tagasunod ng Panginoon. So ibig sabihin pala, kahit na ako ay isang ordinaryong tao, basta ako ay nananampalataya sa Panginoon, nabibigyan ko ng ngiti ang Panginoon. Sipin niyo po yun? Nakakatuwa po na yung naglalang sa atin, yung pinakamakapangyarihan sa mundong ito, yung maaari magbigay ng blessing, ay matutuwa sa atin. Ano pong ibig sabihin nun? Kasi kapag natuwa po sa iyo, yung taong makapangyarihan, I'm pretty sure His favor is on you. Tama mo ba? Paliwanag po natin ng konti yan. Pagka po yung anak, okay, ay marunong maglambing, at yung mga anak ay marunong magpaligaya ng kanyang mga magulang, maniwala po kayo, in Tagalog dyan, yung anak ay sipsip. Nakaka-experience ng blessing ng magulang. Tama po ba? Kaya mga anak, matuto kayo sipsip sa mga magulang niyo. Tama ba? Tama? Mamaya ka rin sisipsip ako sa magulang ko. Para ma-experience ko yung blessing. Sabi mo, ganda mo man. Diba? Ang pogi mo pa. Diba? Yung pag napangiti mo sila, nakakatuwa naman, di ba? Bigyan ka ng, di ba? Bigyan ka ng panggasolina sa kap, nakakatuwa yun. Hindi ako nagpaparinig. Pero, sinasabi ko lang. Di ba? Yung pananampalataya natin sa Panginoon, kapag nabigyan natin ng kagalakan ng Panginoon, yung pagbuhat ng pagpapala ng Panginoon po pwedeng mapasayo. And the only way to please the Father or Jesus Christ is not other than our faith. Bakit? Faith is what initiates a divine encounter with Jesus Christ. Without faith, tandaan po natin, we miss what only God can do. Ulitin ko po himay-himay pa ng konti. Faith is what initiates a divine encounter. It is about the encounter, yung pagkakatagpo niyo ng Panginoon. At hindi lang kayo basta nagka-encounter, hindi lang kayo nagkaroon ng acquaintance. Yung encounter na pinag-uusapan dito is personal relationship. At kapag nagkaroon po nun, without it, okay, we miss what only God can do. Wala po sino man po pwedeng gumawa ng nagawa ni Jesus Cristo. Meron po ba sa inyong kaya mamatay sa krus ng Kalbaryo para tutusin yung kasalanan sa mundo ito? Wala. Try to ask it to yourself. Ako hindi ko kaya gawin yun eh. Dati nga, injection pa lang, umiiyak na ako eh. Paako pa kaya? Di ba? Yurakan ka pa kaya? Tayo nga, pag napa sa social media, nadidepress na tayo eh. Eh, ang Panginoon, binubod siya eh. Andun pa, nakapako sa krus ng Kalbaryo, binubod siya eh. Hindi mo ba? Wala po nakakagawa nun. Meron po ba sa inyo kapag na may sakit? Di ba? Yung bumulong, tapos gumaling ng sakit, wala po eh. I cannot do that. Panginoong Jesucristo lang pumakagawa nun. And even the disciples na nakapag-perform ng miracle, ang sabi nila kung nag-perform sila ng miracle during their time, it is by their faith to Jesus Christ that made them whole. Yun ang nakapagpagaling sa kanila. Faith delights the Lord. Sumunod po, ito sumunod, paganda ng paganda. Kasi parehong hamon to eh. Yung una, hamon ng pananampalataya. It draws us near to God.
faith declares our confidence in God. Faith delights the Lord Jesus Christ. Pangalawa, why should we have faith? Bakit mo ba kailangan magkaroon ng pananampalataya? The persuasion of faith. Ibig sabihin, yung sabihin din panghihikayat. Diba? Yung tayo ay maging kumbinse na kailangan po natin yung faith. Tingnan po natin yung example ng babae. Bakit nga ba siya nakumbinse na manampalataya at maniwala sa Panginoon? Bakit ba siya nakumbinse na sa sitwasyon niya, walang magpapagaling kundi si Jesus Christ lang? Ano naging kakumbinsihan sa kanya? Ano naging courage sa kanya? Despite of her, sabihin po natin, being desperate, di ba? Sa kabila na hindi niya alam kung sinong lalapitan niya, walang doktor na po pwede magpagaling sa kanya, walang mga manggagamot na pwede magpagaling ng karamdaman niya, magpahinto ng bleeding niya. At ang masakit dito, in the Jewish culture, yung taong dinudugo ay madumi in their culture. Okay? Ano po nangyari dito? Titingnan po natin dito. Una, ang naging persuasion niya na manampalataya sa Panginoon is that, okay? Or what caused the woman to believe? What caused the woman to really have faith in Jesus Christ? Una, she heard about Jesus Christ. Bakit? Ano po sabi ng Romans chapter 10 verse 17? Faith cometh by hearing. Diba? Ibig sabihin, yung pananampalataya, nagsisimula iyan sa pandinig. Ibig sabihin, kung pinag-uusapan natin ang magandang balita, yung babae, narinig niya yung magandang balita. Narinig niya yung gospel of Jesus Christ. Hindi niya lang narinig na ang Panginoon ang Messiah at ito yung pinrophesy in the Old Testament na magiging tagapagligtas sa sangkatauhan. Ang pinakamaganda dito, narinig niya na ang Panginoong Jesucristo ito na nagbabahagi ng salita niya, okay, hindi lang nag-i-encourage ng mga mananampalataya. During that time, ipinaparanas pa niya yung mga mabubuting gawa. She heard about Jesus. Kaya siya na-persuade to have faith in the Lord. Kasi narinig niya. Taasan pa natin. Kasi baka pag sinabing narinig lang, parang namarites lang yan. Parang chismis lang. Nabalitaan ko sa kabilang bayan, ano si Jesus nagpagaling na may sakit Diba? Nabalitaan ko, nagpakain siya ng more than 5,000 people sa pamagitan lang ng ilang pirasong tinapay at ilang piraso na isda. Diba? Baka naman ang dating nung she heard ay parang marites lang, parang chismis lang. So pataasin natin ng konti. Bakit ba siya na-persuade? Bakit ba siya nahikayat na manampalataya at maniwala sa Panginoon? Hindi lang niya narinig si Jesus. She hoped beyond her pain. Diba? Humugot siya ng pag-asa. Wala na siya paghuhugutan ng pag-asa Lumapit siya sa manggagamot, hindi mapagaling. Lumapit siya sa kung pwede magpagaling sa kanya ibang tao, walang kung pwedeng magpagaling. Dahil ang tingin ng tayo na ito ng kultura noong madumi siya, walang lumalapit sa kanya. Hindi walang humahawak sa kanya. Dahil baka maisip, madumi ka, mahawa kami ng kadumihan mo, o mahawa kami ng karamdaman mo. Technically, pinandidirian itong tao na to. Ang makikita natin, kaya siya nahikayat, manampalataya sa Panginoon, hindi lang niya narinig ang tagapagligtas. Naintindihan niya na po pwede niyang hugutin ang pag-asa sa tagapagligtas na ito. Hindi po ba? Bakit? In verse 20, she was diseased with an issue of blood for 12 long years. Saan ka ba? Yun nga po may problema tayo ng isang araw Di ba? Sakit na sakit ka na Sa mga kababaihan, nagpamanik, di ba naman nagpapamanicure, pedicure dito? Subukan nyo na na-murder yung kuko nyo. Di ba? Yung tinanggal yung ingron nyo, tapos hindi magandang pagkakatanggal ng ingron nyo, may naiwan pa. Maniwala ka isang araw pa lang, iniinda nyo na Tama po ba? Bakit? Masakit po yun Itong babae ito, hindi lang isang araw. Araw-araw ng 12 years ng buhay niya, she is undergoing pain. Hindi lang dahil bleeding siya. Hindi lang physical pain. Yung hindi ka lapitan ng taong mahal mo sa buhay, dahil ang tingin sa'yo madumi ka, pain din yun Masakit yun Subukan mong pandirian ka ng mga kaibigan mo.
Subukan mong pandirian ka ng kapitbahay mo. Subukan mong pandirian ka ng mga mahal mo sa buhay dahil ang tingin sa sitwasyon ng karamdaman mo, nakakadiri ka, nakakahawa ka. Hindi ba't masakit yun? Yun po yung naramdaman ng babae. Kaya nakita niya dito, one of the persuasion of the woman to have faith in Jesus Christ is that she hoped beyond her pain. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, sa kabila ng karamdaman ko, mayroong Jesucristo na nagmamahal at may solusyon sa problema ko. Yun ang naintindihan ng babae. Pag-asa. Sumunod, pinakahuling persuasion na matututunan natin sa babae ito. She doesn't only heard about Jesus, she hoped beyond her pain. Panghuli, makikita po natin, she held to the power of Jesus. Humawak siya po doon. Kaya kung makikita natin in verse 21, if I may but touch, ang term na ginamit na dito, if I can only touch the hem, o sabihin na rin, the cloak of Jesus Christ's clothing. Yun ang sinabi niya dito eh. Hinawakan niya. Naging eager siya. Naging desidido siya na hawakan, habulin, maging tagasunod. Mahawakan ko lang, Lord, ang laylayan ng damit mo. She held to God's power. Malamang ito, nung hinawakan niya si Jesus Christ, kaya sinabi ni Jesus Christ, sino ang humawak sa akin? Naniniwala ako, hindi lang niya basta dinampi na parang keyboard button na pinindot na ganun. She held into it. Pagkakataon ko na to. Di ba? Hinawakan niya. At hindi mo siya po pwedeng hawakan nang nakatayo ka. Tama po ba? Nakahawa ka na po ba ng laylayan nang nakatayo ka? Pag hinawakan mo ang laylayan ng damit, ang suot kasi ng mga lalaki noon ay parang damit ng babae. Ang ganyan din eh. Pag nahawakan mo ang laylayan niya nang nakatayo ka, mahirap yun. Bakit? Pag nahawakan mo yan na nakatayo ka, malamang kita underwear nun. Tama po ba? Paano mahawakan yan? Hindi ba yung sitwasyon na yun ha? Ang sitwasyon nito, maraming tagasunod si Jesus Christ, maraming sumusunod. So para mahawakan niya ito, kailangan niyang gumapang. Kailangan niyang masipa. Kailangan niyang madunggol ng ibang tao. Kaya nung pagkakataon niya ng mahawakan si Jesus Christ, yung laylayan, I'm pretty sure she held into it. Hinawakan niya yun. Kaya Jesus Christ noticed it. Sino yun? Ang ibig sabihin ba noon ng tinanong ni Jesus Christ dahil hindi niya alam kung sino yun? Totoo, alam niya kung sino yun. Alam ni Jesus Christ, being all-knowing, alam niya na may problema. Yung babaeng humawak sa kanya is 12 years nang may sakit and bleeding. Alam niya yun. Ang tinatanong ni Jesus Christ dito, hindi yung identity ng tao, kundi sino yung taong iyon na napakatindi ng pananampalataya sa Kanya para habulin siya, para sumunod sa Kanya, para umubabang, hindi na baling masipa, mahawakan lang at ma-experience lang ang presensya at kapangyarihan ng Panginoon. The question is, pagka po kaya tayo ganun din, kahit na kumpleto tayo sa lahat ng ating mga sa buhay, wala tayong problema, mayaman tayo, wala kang karamdaman, will you still follow Jesus Christ? Will we still be the bleeding woman? Yung persuasion niya na ma-experience, mahawakan ko lang, hindi ko aalisin. Kaya maliwanag po Hebreo eh. Sabi ng Hebrew, not forsaking the assembling of us together. Mahalaga po yung pagkasama-sama natin. Bakit? Pinipilit po natin na tayo po sa maliit na pagkakataon, magsama-sama tayo na mahawakan lang po natin kahit nakapiranggot na presensya lang ng Panginoon, ma-experience sa church ito. I'm pretty sure people in this church will be healed. Yung mga tao sa IBC Manila, yung mahawakan lang natin o yung kunting kapiranggot na presensya lang ng Panginoon, ma-experience natin, ma-overwhelm tayo sa pagpapala ng Panginoon. Maliwanag pong Malakay dyan eh. In the aspect of giving, Malakay chapter 3 verse 10, that's about giving tithes. Kung makikita po natin, sabi doon, pagka ikaw naging matapat ka sa Panginoon, ang ginagawa ng Panginoon, binubuksan niyo yung bintana ng langit eh.
At ano sumunod? Yung pinakamaganda. Pag binuksan yung bintana ng langit, ibinubuhos yung pagpapala sa'yo na yung kamay mo hindi kayang hawakan. Buksan niyo pong Bible nyo, yung sinasabi doon eh. Isipin niyo po yun kapiranggot lang po yun. Yung ibinibigay pa natin sa Panginoon, kung tithes man yung sinasabi doon, tithes ang sinasabi doon, sa Kanya pa galing yun. And deserve niya yun. Ang tinitingnan naman niya doon, hindi yung tithes eh. Ang tinitingnan niya doon, yung taong nananampalataya na ibinibigay sa Panginoon nararapat para sa Kanya. Bakit? Binubuksan yung bintana ng langit, ibinubuhos yung blessing. Paano kung nakuha ang pabor ng Panginoon? Yung bintana pa nga lang, hindi mo na mahawakan yung blessing eh. Paano pag binuksan ng Panginoon pinto, dilunod ka sa blessing? Amen? Sinong ayaw na lunod sa blessing? Paano kung hindi pinto ang buksan? Paano kung nakuha mo ang pabor ng Panginoon? Di ba sabi, what delights Jesus? It is our faith that delights Him. Kapag yung pananampalataya mo, nagkaroon ng kagalakan ng Panginoon, natuwa siya at binuksan yung pintuan, ay hid ng bahay niya o ng mansyon niya. Malamang, Lord, nalulunod na ako sa blessing. Kaya po maraming mga mananampalataya nalulunod sa blessing. At dahil nalulunod sila sa blessing, di ba? Para hindi sila malunod, sa sobrang blessed nila, nagsishare na sila ng blessing. Hindi po ba? Bakit? Katulad ng babaeng ito, she held on God's power. Maintindihan po natin, the faith of the woman wasn't in her effort. Yung pananampalataya ng babae, it's not about the effort of the woman na gumapang at humabol sa Panginoon. It was in Jesus' ability. Nakita po ng babae na kaya siya nananampalataya, hindi dahil may effort siyang ginagawa. Ang naintindihan po ng babae, kaya siya na-persuade na manampalataya sa Panginoon because she believed Jesus Christ has the only ability to bring her out of his 12 long year situation of bleeding. Ilang taon na po yung pinagdadaanan mo. Hindi po ako manghuhulat para malaman kung anong pinagdadaanan nyo. Hindi po ako manghuhulat para malaman ko kung pumunta kayo, may problema kayo dito sa church. Hindi ko po alam kung may pinagdadaanan kayo sa marriage, may pinagdadaanan kayo sa relationship, may pinagdadaanan kayo pang physical, may pinagdadaanan kayong problema, may pinagdadaanan kayo matinding pangangailangan. I don't know. Hindi po si Jesus Christ. Jesus Christ lang po yun. But if we will have faith, we will experience the ability of Jesus Christ. Bakit? Kasi po si Jesus Christ, hindi po siya katulad natin. Marami po sa atin, when it comes to Jesus Christ, we don't prioritize our faith. Kaya nga po yung una priority of faith Si Jesus Christ, lagi po siyang available. Pag lumapit ka sa Kanya, hindi ka makaka-experience ang tawag sa telepono. The telephone number you dial is currently unavailable. Diba? Si Jesus Christ, kahit 1 trillion ang population sa mundong ito, na sabay-sabay manalangin, available yung linya niya para sa mga taong nananampalataya at lumalapit sa Kanya. Sa sobrang dami sumusunod sa Panginoon, na-experience ang babaeng nakahawak lang ng laylayan niya, yung pagpapala at blessing na kagalingan sa Kanya. The persuasion of faith. The priority of faith. Amen? Tapusin na natin doon. Doon parang pwede na, no? Nakakatawa na doon eh. Tuloy pa ba natin? Next week na. Pwede ba yan? Gusto niyo ba yan? Next week na kasi pupunta pa kami ng camp eh. Okay po ba yan? Excited na eh. Hindi. Tuloy natin. Dalawa na lang eh. Ang tanong, willing na po ba tayo prioritize ang faith? Amen? Kasi kung hindi, huwag natin tuloy ito. Diba? Ngayon, sa babae, sa halimbawa ng babae, are we persuaded na hingkayan pa tayo manampalataya sa Panginoon? Amen? Alright. Tingnan po natin the practice of faith. How do we exercise our faith? But before, sabihin ko po yung how do we exercise our faith, gusto ko po na sana kung kayo po ay nasa church na ito ngayon, bisita ka. O ikaw, kung hindi ka man bisita, wala kang kasiguruhan sa puso mo na wala ka pang personal relasyon sa Kanya. Sana katulad ng babae,
we become persuaded, mahikaya tayo, hindi tayo aalis sa church na ito nang hindi nananampalataya sa Panginoon. That is the main essence of this preaching. Yung ma-experience mo, yung na-experience ng bleeding woman. I do not know what caused you to bleed. I do not know what caused you to cry. I do not know what's the situation of your life. But Jesus Christ knew. From the beginning, kung ano yan. At alam din niya kung ano solusyon niya. Pero ang pinaka-solusyon niya, simple lang, faith. No solution, no strength, no power, but Jesus Christ. And your faith in Jesus Christ is enough. Ngayon, sa atin po mga mananampalataya, how do we practice our faith? Tingnan po natin yung aral tinuro nito. The practice of our faith. Faith is more than just a belief. It moves us to act. Anong pinagkaiba po ng faith at believing? There's a difference between the two. Yung believing, alright, kung sabihin ko po, etong upuan na to, okay, ay may upuan dito, naniniwala ako may upuan sa tabi ko. Tama po ba yun? Naniniwala po ba kayo? Bakit po kayo naniniwala? Nakikita. Talaga? Naniniwala po ba kayo may upuan? Naniniwala po kayo. Bakit po? Nadadama ko eh. Nauupuan ko eh. Ang tawag po dyan, faith. Ay, sorry. Ang tawag po dyan ay belief or believing. Ang faith po is higher than believing. If you do not see, you believe, that's faith. If you did not feel, if it doesn't satisfy the five senses of your body, and you still believe, that's faith. Paliwanag ko po. Sino po naniniwala sa Diyos? Taas po kami, mga naniniwala. Yung mga hindi, sana po after ng message po, maniwala na kayo. Naniniwala po tayo. Ang tanong ko po, sino po nakakita na sa inyo kay Jesus? Meron po ba? Sino gusto makita na si Jesus? Gusto niyo naman talaga? Pag-pray ko, gusto niyo ba talaga? Gusto niyo? Wait, segue lang ako ng konti. Meron po pinuntang event. We were invited, kami po, para sa launching po ng isang, masabihin ko ngayon, popular, The Chosen, okay? The Chosen na series sa Netflix, tapos na meron siyang app. Pumunta sila dito sa Pilipinas to launch it formally in the Philippines, and we were invited to be there doon sa kanilang launching. That was in December. Tapos, yung Jesus na gumanap doon, ang pogi eh. Diba? Sa sobrang pogi ng Jesus, si Pastor Vici napatili eh. Ay, si Jesus! At saka paniwala po kayo, yung mga tao talaga naman sisigawan, nagtitilihan. Sabi niya, Jesus! Jesus! Gano'n. May katabi nga po kung machong lalaki. Sabi ng machong lalaki, what are they talking about? Sabi ko na, sino yung sinasabi ng Jesus? Ay, do you wanna see Jesus? Tapos ang tanong yung host, sabi siya, ang tagal lumabas ng karakter na Jesus eh. Diba? Ang pogi talaga, long hair, diba? Tapos brusko, tapos nakabiting na pantalon, naka-boots, naka-Amerikanang puti. Guwapo talaga. Diba? Mababading ang hindi bading. Okay. At yung mga babae talaga naman, kahit may asawa na nagkasala during that time. Diba? Maniwala kayo sa inyo, may makasama kami artista, pati mga artista. Talaga napasin ko. Nagtanong yung host, sabi niya, gusto niyo naman lumabas si Jesus, nagsigawan natin, oh yes! Diba? Tapos nagtanong, sino gusto makita na si Jesus? Ang dami sumigaw, kami! Sabi ng host talaga, gusto niyo na makita si Jesus? Sige, pag-pray natin, nakunin ka na. Diba? But kidding aside, okay, naligaw tuloy tayo ng landas eh, no? Faith is not just about believing. It moves us to act. Yung kahit hindi mo nakikita, nananampalataya ka. Kahit may mga pagkakataon hindi mo nararamdaman, naniniwala ka at nananampalataya ka. Kahit na nananalangin ka, feeling mo walang nakikinig, at parang walang sumasagot, at parang nagsasalita ka lang sa hangin, naniniwala ka. Bakit po? Yung babae po, ganun ang ginawa niya eh. Anong ginawa niya dito? Una,
the practice of the bleeding woman's faith na dapat ma-practice din po natin to speak in faith. Diba? Huwag po tayo lalayo sa verse na binasa po natin. Diba? Matthew chapter 9 verse 21. She said within herself, sinabi niya sa sarili niya. Diba? Ipinarinig niya sa sarili niya. Diba? Kapag ka nakakita po yung tao na sasalita sa sarili niya, sabihin nyo, ano po, ay siya, ay nabuwang na. Diba? Diba? Ang masakit, kapag ka kinakausap yung sarili niya, sumagot yung sarili niya. Yun talaga masakit ang problema nun. Pero ito, hindi po ganun ang sitwasyon eh. Ang sitwasyon ng babae dito, sinabi niya sa sarili niya, manampalataya ka sa Panginoon. Maniwala ka sa Panginoon. Are we saying that to ourselves? O ang madalas na narinig sa sarili natin ay ganito. Kapag ka may malaking problema ka, ala, ang laking problema natin, paano gagawin natin yan? Nagkakaroon ka ng pagdududa. Kapag ka may pinagdadaanan ka, ideklara mo sa sarili mo na speak in faith, manampalataya ka. Kung may pangailangan ka, huwag kang matakot, Panginoon na magpo-provide. Kung may karamdaman ka, sabi mo sa sarili mo, huwag kang matakot, kaya kang pagalingin ng Panginoon. Diba? Kung may problema ang pamilya mo, huwag kang matakot sa biyaya ng Panginoon, kayang solusyonan yan. Kung may problema ang business mo, sabi mo sa sarili mo, huwag kang matakot, manampalataya ka lang sa Panginoon. Ibig sabihin, katulad ng babae, hold on to Jesus Christ. Speak in faith. Ang problema, ang sinasabi natin lagi ay hindi pananampalataya eh. We always speak in doubt, not in faith. It is but natural for us to doubt, magduda. Kaya nga po sabi ng Bible, para na po sa akin, do not worry for tomorrow and, di ba? Let tomorrow worry for itself. Huwag kang matakot sa kinabukasan. Kaya ang problemahin ng kinabukasan yun. Because our duty is to have faith and to speak in faith. Sumunod, hindi lang to speak in faith. Kung makikita natin yung babae, hindi rin niya sinabi sa sarili niyang manampalataya sa Panginoon. Kasi Jesus Christ may solusyon sa kanya. She also stepped in faith. Hindi ba? Hinakbang niya yung paa niya eh. Gumapang siya eh. Hinabol niya si Jesus Christ eh. Naging tagasunod nga siya eh. She followed Jesus Christ wherever He goes. Kasi yung pananampalataya niya led her to follow and to become followers of Jesus Christ. Hindi po tayo magiging follower kung tayo po ay hindi hahakbang at i-express yung pananampalataya sa Panginoon. Kapag ka po hindi tayo humahakbang, we are not stepping in faith. We are just spectators of faith. Diba? Nakakatuwa naman, pinagpala oh. Nakakatuwa naman yung Kristiyano nung sumunod kay Lord oh, pinagpala oh. Nakakatuwa naman yung may karamdaman nung sumunod kay Lord oh, pinagaling ng Panginoon oh. Nakakatuwa naman yung mananampalataya o nung may pangangailangan, pinrovide ni Lord oh. Spectator of faith lang ang tawag sa'yo. If you want to experience that, step in faith. Hindi po may experience ng babae yung magalingan ng Panginoon kung hindi niya hinakbang yung kanyang binte, gumapang, hinabol si Lord at hawakan ang laylayan ng kamit ni Lord. Stepping in faith. Hindi lang po yun. Stretching in faith. Bakit sabi nyo? Touch the hem of His garment. Touch the cloak of Jesus Christ's garment. Di ba? Hindi lang siya nag-step. Hindi lang niya sinabi sa sarili niya, speaking in faith. Hindi lang siya nag-step. Ang ginawa niya, she stretched forth. Gumawa siya ng effort. Isiniksik niya yung kamay niya sa napakadaming paa na sumusunod sa Panginoon, stepping in faith. Stretching His arms. Dapat ganun din po tayo. Kahit mahirap, kahit may challenge sa pagsunod ng Panginoon, kahit may problema, kahit na may pinagdadaanan, o sinasabi natin, when it rains, it pours, i-stretch pa rin natin yung sarili mo natin. Ibig sabihin in Tagalog, ipagsiksikan mo ang sarili mo sa Panginoon. Stretching in faith. Why? Because the bleeding woman understood. She didn't just think about faith. She walked it out. She reached forward and touched Jesus Christ.
Ulitin ko po, nakita po ng babae na hindi lang po ordinaryong pagsasalita ng faith. Kailangan pong maglakad, kailangan po ng action, kailangan mag-reach forward, kailangan hawakan ng Panginoon. Ibig sabihin, we need to have a conscious effort to develop our faith in reaching Jesus Christ. Kaya nga po ang topic natin ay, ano po? Touch of faith, reaching Jesus. Bakit? The Lord Jesus Christ, with His loving presence, with His sovereignty all over the world, and all over His creation, He is willing to reach out His hands to you and to us. But the problem, kahit i-reach out ng Panginoon yung hands niya, and you are not making an effort to reach out, pabalik sa Panginoon, hindi ka mare-rescue ni Lord kailanman. Tumingin ka sa isang taong malalaglag sa cliff. Ano sabi? Nakakapit siya sa isang sanga sa cliff. Pagtingin niya sa baba, napakataas, babagsak sa mga batuhan. Malalaglag siya sa puro bato. Ang sabi ng tagapangligtas niya, bumitaw ka at i-reach mo yan mo sa akin. Anong sabi ng nire-rescue? Huwag po, malalaglag po ako. Marami sa atin ganun. Nagdududa po tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. We are not trying to reach out, kaya hindi tayo nare-rescue ni Lord. Yung babae, alam niya po yun. So ginawa niya, kahit na alam niyang merong malaking risk, possible na hindi siya gumaling, nanampalataya pa rin siya, mahawakan ko lang po, Lord, ang laylayan ng damit niyo. She walked it out, reached forward, and touched Jesus. Panghuli, ito na yung pinakagusto natin. Amen? Tapos na tayo. Amen? O, hindi pa tagalan natin. Ay, hindi mo pala eh. Di ba? The product of faith. Ano po ang napoproduce? Ano po mga benepisyo ng isang tao na nilalang ni Jesucristo na nanampalataya sa Kanya? Tatlong bagay din lang po. Sa babae, in Matthew chapter 9 verse 22, ang sabi dito, she was made whole. Naka-experience ng kabuuan. Bakit po? Anong una ma-experience dito? Healing from the Lord. Hindi po ba kayo nagduda o hindi ba kayo na-fascinate? Kasi ang ginamit na term dito, and she was healed. Hindi nyo wala isip yun? Hindi po ba kayo nag-question sa isip nyo? Bakit ang ginamit? Ano ba kailangan ng babae? The woman's need is kagalingan sa 12 years na karamdaman niya. Ang ginamit dito, hindi lang basta healing. Okay? Ang ginamit dito is she was made whole. Balik po ako ng konti Sabi natin kanina, in the Jewish culture, ang taong dumudugo o dinudugo, ang tingin ng mga tao sa paligid niya ay madumi. Ibig sabihin, dahil madumi, siya ay pinangdidirian. At dahil siya pinangdidirian, ibig sabihin, siya ay nilalayuan. Ang problema, ang haba ng sitwasyon na ito Imagine, ano po bang kailangan ng babae? Is it ordinary healing from yung pag-bleed niya? Hindi yun The pain of the woman is not only about her situation, physical situation. Nagkaroon din siya ng emotional situation. Ikaw man, sabi ko nga po kanina, ikaw man layuan ka. Ikaw yung may karamdaman ka na, nilalayuan ka pa ng mahal mo sa buhay, pinagdidirian ka ng mga kapitbahay mo, ang tingin pa ng mga tao sa iyo, ang dumi mo, magkakaroon ka talaga ng emotional anxiety. Magkakaroon ka ng emotional instability. Babagsak ang emotional quotient mo. Madidepress ka. Iba ba kayang people Di ba? Iba sila kay social media. Hindi lang i-like nung crush mo yung post mo. Nadidepress ka na Isipin mo itong babae na to. Pinandidirian, nilalayuan. Kaya ang ginamit ng Panginoon nung nanampalataya to, ang sabi ni Lord, she was made whole. Binuo ng Panginoon para sa isang puzzle na basag, incomplete,
full of anxiety because of her situation. At dahil nilalayuan ng mga tao, full of depression, di ba? Punong-puno ng kahinaan, makita niya that she was made whole because of her faith sa Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin po pala, kung tingin po natin basag tayo, kung tingin po natin wala tayong kwenta dahil sa pinagdadaaning problema, sa kalalagayan natin, tingin mo wala kang silbi sa mundong ito, tandaan mo, yung isang walang silbi kayang buuin ng Panginoon. Basag ka man sa situation mo. Marami po mga young people, ayaw nang lumabas because of social media. Nabasa sa social media, ang nangyari, ayaw na mag-aral, ayaw na lumabas, pinanghihinaan na, feeling niya, basag na basag siya. Maraming mga tao, feeling natin dahil sa kasalanan natin, pinandidirian na tayo ng mga tao dahil sa kasalanan na nagawa natin. Pero tandaan mo, kahit anong kadumihan mo, kahit anong kasalanan mo, kahit anong pinagdadaanan mo, kapag ka nanampalataya ka sa Panginoon, praise the Lord, kaya ka niyang buuin. Kahit anumang story ng background ng buhay mo, addict ka man, di ba? Di ba? Addict ka man sa droga, magnanakaw ka man, rapist ka man, kahit ano ka man, kapag ka ikaw nanampalataya ka sa Panginoon, kaya ka niyang baguhin at kaya ka niyang buuin. Kung ikaw babae ka, sinira ng boyfriend mo ang buhay mo, o ikaw nag-boyfriend ka, sinira ng girlfriend mo yung buhay mo, o sinira ng tao, sinira ng bisyo ang buhay mo, pag pinagkatiwala mong buhay mo sa Panginoon, nanampalataya ka sa Panginoon, kaya ka niyang buuin. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Hindi lang niya binigyan ng kagalingan. The holistic approach ng pananampalataya sa Panginoon is not only about healing. It is also about honor. Binigyan ng Panginoon ng honor yung babae. Bakit? Tingnan niyo po sa verse 22. Pakita mas nga yung verse na Kuya Noy. Anong sabi ng Bible? Jesus called her, ano po tawag sabi nila? Daughter. Gusto niyo po yung Bible niyo? Makikita niyo. Ano po sabi dito? But Jesus turning. Nagsabi ito, pakihilit ng konti. Anak. Yan. And seeing her said, Daughter. Diba? Anak. Kilala po ba niya to? Mananampalataya po ba itong tao ito? Yes, mananampalataya siya. Ibig sabihin, ang tao na nananampalataya sa Panginoon, tama. Ang John chapter 1 verse 12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Bakit? Itong tao na to, the moment na manampalataya sa Panginoon, at the moment na hinawakan ng laylayan ng Panginoon ng kamay niya, na tinanong ng Panginoon sino siya, kaya din ng Panginoon sino siya kasi gusto niya makita yung anak niya. Daughter. Diba? Kami po ni Mrs. Marami po tayong people dito. Agawin po namin tatawagin. Kahit hindi po namin sila biological na anak, tatawagin po namin sila anak. Anak, halika dito. Anak, hindi lang basta anak ng tao, ibig sabihin tinatawag ka lang. Hindi lang sa ordinary term of endearment. Ibig sabihin, dahil anak ang tawag sa'yo, mahalaga ka sa amin. Yun din sa Panginoon. Nung tinawag ng Panginoon na anak itong taong ito dahil sa pananampalataya niya, hindi lang siya binuo ng Panginoon, binigyan ng Panginoon ng dangal yung buhay niya. Di ba? Sipin niyo, di ba napakagandang encouragement nun? Pinandidirian dahil sa karamdaman, nilalayuan dahil sa karamdaman, pero nung binuo ng Panginoon, hindi lang siya binuo, binigyan pa siya ng kabuuan at iniwala ko din po, dangal mula sa Panginoon. Alam yung pinakamasakit at pinakamaganda dito, hindi lang healing and making whole ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Hindi lamang siya binigyan ng honor ng Panginoon dahil sa pananampalataya. Ang pinakapanghuli, binigyan siya ng pag-asa, hope restored. Kasi nung una yung hope niya, she was trying to reach out for that hope. Alam ko rin kaya mong pagalingin. Pero ginawa ng Panginoon yung pananampalataya niya, sabi niya, yung pananampalataya mo made you whole. Ni-restore niya. Ibig sabihin, yung pag-asa mo, matatagpuan mo sa Panginoon. Di ba yung pag-asa, you are trying to visualize it. Bibigay kaya ni Lord, di ba? May pag-asa kaya? Gagaling kaya ako? Magdududa pa ba ako? Sabi ng Panginoon, binuo niya, ni-restore niya yung pag-asa ng babae ito. Sabi ng verse 22, Thy faith hath made you whole. One touch of faith gave her healing.
One touch of faith gave the bleeding woman the identity and honor. Ang pinakamaganda, one touch of faith ng babae ito gave her the peace that passeth all understanding. And as we end, tapusin ko po sa quote na ito, faith, pananampalataya, is reaching out with an empty hand or with an empty hands and returning with a miracle. Sarap na, no? Yung pananampalataya o paglapit mo sa Panginoon, wala kang kwenta. Yung paglapit mo sa Panginoon, kahit nanampalataya ka, wala kang dala. Hindi wala kang may offer eh. Paglapit mo sa Panginoon, yung pananampalataya mo, you try to reach out to Jesus Christ, ikaw pa yung may problema. You are empty-handed. But after experiencing the presence of Jesus Christ, you will experience the power of Jesus Christ. Ang pinakamaganda doon, di ba? Ikaw, empty-handed ka lumapit sa Panginoon. Pagbalik mo, encourage ka kasi alam mo at napatunayan mo sa sarili mo na ang Panginoon talagang nagpe-perform ng miracle sa buhay mo. At kaya mag-perform ng miracle sa buhay mo. This bleeding woman had no status. Walang ipagmamalaki. This bleeding woman had no strength at all. Walang kakayanan. Ikaw man ang dinudugo ng 12 taon, hindi ka bang ihina? No strength. At ang pinakamasakit, nilalayuan, pinandidalian. No status, no strength, no support. Wala man lang tao na mag-i-encourage sa kanya. At ang meron lang siya, isa lang. Isa lang. Faith. Pananampalataya lang. She had nowhere to run to. No one to go to. No one to encourage her. No one to even heal her. No solution for whatever she's going through. Ang tanging meron na siyang bit-bit, isa lang. At yung bit-bit na yun, binago buhay niya. Isa lang, faith. But she understood that is what she needs. Pananampalataya. In the middle of the crowd, being rejected by men, no support, no solution, or whatever. Staying behind the background of everybody. Sumunod sa Panginoon. Her silent belief becomes a bold faith. Her silent belief for Jesus Christ became a bold declaration of her faith. At alam niyo ginawa nun? Nagkaroon ng supernatural breakthrough. We don't need crowd's attention. We just need Christ's touch. Hindi natin kailangan magpabida. Hindi natin kailangan magpa-press con para tayo mapansin ni Lord. Hindi kailangan ng Panginoon ng malaking gathering para pansinin ni Lord. Hindi kailangan ni Lord ng media para mapansin tayo ni Lord. Ang kailangan lang natin kay Lord, one touch lang, kaya niyang baguhin ang buhay natin. And the challenge of this message, the clear-cut message ngayong umagang ito, na sinasabi ng ehemplo ng babaeng ito na matututunan natin is for us to reach in faith and watch Him respond in grace. Ganda na, no? Reach to the Lord in faith and let us wait about His grace.
Because all we need is just grace. Biyaya lang. Bakit? Ambon lang ng Panginoon ng pagpapala, malulunod na tayo. Ambon lang ng Panginoon ng pagpapala, it can make us whole. Broken relationship can be made whole by the Lord. Broken well-being can be made whole by the Lord. Physical illnesses can be healed by the Lord. Pinagdidirihan ka, kaya i-regain ng Panginoon yung honor mo. Ang dami kong kamalian, Pastor. Palamura ako, magnanakaw ako, di ba? Hindi ako matinong tao. Pag nakilala mo ako, Pastor, mandidiri ka sa akin, Pastor. Kasi hindi man ako dugyot sa damit ko, yung pagkatao ko, dugyot. Huwag kang mag-alala. We are all filthy rags in the sight of God. Pero sa pananampalataya natin sa Panginoon, kaya niyang gawin yung basahan, maging maganda at kapaki-pakinabang na tela. He can turn nothing into something. If you think you're nothing, He can turn you into something. Kaya niyang baguhin, hindi lang pagkatao mo, pati ang kabuuang buhay mo. Isa lang, kailangan mo. Manampalataya ka lang kay Lord. Just like the bleeding woman. Sana po, naging blessing sa atin. Sana po, nahamon sa atin. Nahamon tayo sa mensahe na ito. At sana po, panalangin po natin, kung ikaw man, may bigatin, kina-encourage ka. At kung tayo mga mananampalataya, nagkakaroon pa rin ng pagdududa sa Panginoon, sana matanggal yung pagdududa mong yan. Sa pamagitan ng example na pinakita ng babae dito. Tumayo po tayo na.